Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay Martes sa unang linggo ng ang Kwaresma. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Benny Tuazon. Poon, ikaw ang tahanang sa amin nagsasanggalang. Magmula pa nang lumitaw ang lahi namin at angkan hanggang ngayon kailan paman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. So tayo nagtitipon muli upang gunitain ang ating patron na si San Antonio de Padua. Pasalamat tayo sa Diyos sa mga biyayang tinanggap natin sa kanyang pamamagitan at humingi pa tayo ng grasya, lalong-lalo na ang kasagutan sa pandemyang ito. Tayo ito mahimig sandali at pagsisihan ng ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang ulan at Ninive, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang kadakilaan ng Diyos ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinidinig ng Diyos, nawawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Ama namin o yung binigay na panalangin ng Panginoon ay tinataguri ang perfect prayer. Kasi nga ito'y mismo galing sa Panginoon at siya mismo ang nagturo. At ganun din, napapaloob dito yung mga mahalagang bagay ng ating pananampalataya. No? Halimbawa, yung sundin ng kalooban ng Diyos. Palagi sa pagdarasal, yan ang dapat laging malinaw.
na hindi tayo mas magaling pa sa Diyos, na tayo'y humihingi sa Kanya, no, ng awa at biyaya, at Siya ang magpapasya. Nandito rin yung pangangailangan, no, paghingi ng pangangailangan sa araw-araw, at nandiyan din yung pagpapatawad sa mga nagkasala, no? Mahalaga ito sa ating pananampalatayang Kristiyano. At ganoon din ang pagpupuri sa Ama. Siguro tanong natin, o ewan ko kung naitanong nyo na sa sarili nyo, bakit ba tayo nananalangin? What's the use of prayer? Why do we pray? Siguro, tingnan natin yung ating pang-araw-araw na buhay. No? Kasi yung pananalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? At mahalaga na tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Katulad ng mahalaga rin yung ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. No? Isipin nyo kung hindi tayo nagko-communicate. Isipin nyo kung hindi tayo nag-uusap-usap. Isipin nyo kung wala tayong pag-uunawa sa isa't isa. No? Lalong-lalo na dun sa mga mahal natin sa buhay. O dun sa ating mga katrabaho. O dun sa ating mga kaibigan. O yung mga taong nakakasalamuha natin. Mahirap, di ba? Mahirap kumilos. At malamang magkaroon ng maraming mga disgrasya dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kung mahalaga ito sa atin bilang tao, abay mas mahalaga, lalong-lalo na sa Diyos. Kasi nga, Siya ang nakakaalam, no, ng lahat-lahat sa buhay. At aminin natin na mayroong mga bagay na hindi natin alam at hindi natin kaya. At yan ay sinasangguni at dinadala sa panalangin. And so, prayer is a communication to God. Kaya nga, sinabi dito na hindi ito paramihan ng salita. Kasi kapag dinadaan sa paramihan ng salita, parang iniraraos lang, no? For the sake of praying, which happens to many of us, no? Halimbawa, pagka dinadasal natin yung rosaryo, no? So many times it happens, but we do not mean what we say and we do not say what we mean. Parang automatic, para tayong jukebox. Alam niyo pa ba yung jukebox? No? Para tayong isang radyo o isang tumutunog na automatic na lang. Na hindi na natin na iniisip, dinadama yung ating sinasabi. When we pray to God, yes, we can use the formal prayers that were taught to us by the saints, lalong-lalo na. Kasi yun yung kanilang mga damdamin noon at yun ang kanilang karanasan. Pero, hindi naman natin kailangan gayahin dahil meron tayong kanya-kanyang mga sitwasyon. And the best prayer actually is when we are honest before the Lord. And it's not about how many words. No? In fact, the fewer words, the better. You know why? For it is, ang mas mahalaga naman yung salita ng Diyos kaysa salita natin. Sabi nga dito, di ba? Alam na ng Diyos kung anong kailangan mo. I think mas mahalaga na malaman naman natin anong sinasabi ng Diyos. And God can communicate to us in a way that we can understand. Oh, hindi siya magsasalita sa inyo katulad ng pagsasalita ko ngayon. Pero sigurado, meron siyang paraan na gagamitin para maunawaan natin kung ano ang kanyang niloloob para sa atin. Ang ating Panginoon Kristo, nung siya ay nabubuhay at naglilingkod, nakita nyo, napansin nyo, siya rin nagdarasal. Kung siya nga, di ba? Kung siya nga, anak na ng Diyos, nagdadasal pa, at laging sumasangguni sa Ama, at laging inaalam kung anong kalooban ng Ama, at yun yung kanyang ginagawa. Tayo pa na hindi naman katulad niyang anak ng Diyos, di ba? And the more we have to go before the Lord and pray, and know, and ask for His will. Ano bang kagustuhan niya? Nang sa gayon, ating maisakatuparan iyon sa ating buhay. So, pumasok na ang panahon ng Kwaresma at isa yan sa ibinibigay na gawain natin, ang pagdarasal. Of course, hindi lang ito sa Kwaresma, kundi ito'y araw-araw nating gagawin. Pero sa panahong ito, no, humingi tayo ng mga grasya na kakailanganin natin. Like yung grasya ng laban sa tukso. Grasya na tayo maging mapagkawang gawa. Grasya na tayo makapagtiis, no, sa mga nangyayari sa atin. At siguro sa kabutihan din ng ating bansa
kabutihan ng mundo. Taglay ang pananalig sa lakas at awa ng Diyos at sa panalangin ni San Antonio, manalangin tayo. Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagkakalob mo kay San Antonio ng Kabanalan mula pa sa kanyang pagkabata. Hinihiling namin ang gayon ding biyaya para sa aming kabataan. Kasihan sila ng katatagan ng loob sa kanilang pamimintuho sa iyo, banal na pakikitungo sa tao, sa pamamagitan ng kanilang kalinis-linisang taus-pusong paglilingkod, matamang kaalaman ng iyong aral at tapat na isakatuparan ito. Panginoon, para sa Santo Papa Francisco, sa aming Arsobispo Luis Antonio, sa mga obispo at mga pari, upang paglingkurang lagi ang kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, upang ipakita ang kanilang malasakit para sa kalusugan ng bayan, paghubog at pag-akay sa kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga tagapagturo sa buong sanlibutan, upang lagi nilang magunita na ang buhay ay isang biyaya ng Diyos na dapat ituro sa kanilang mga estudyante, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa aming mga profesional, upang maging huwaran ng katapatan, kalinisang budhi, tapang at kakayahan sa kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa aming kabataan, na magiging pinuno ng simbahan sa darating na panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Sa katahimikan, ipanalangin ang pansariling kahilingan. Ama, ipagkaloob mo na ang mga nakatatanda sa amin ay maging huwaran sa kabataan at tularan sila sa kanilang katapatan, kalinisan at pagkamakadiyos at makabayan, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Antonio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Poong Diyos, aking kalasag, sagutin mo ang pagtawag ng lingkod mong naghihirap. Dinggin mo ang pakiusap ng humihingi ng habag. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay ng pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Antonio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon gagawin natin ang pagbabasbas sa ika-4 na Martes ng buwan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng aming buhay at pag-iral. Hinihiling namin na pagpalain mo at basbasan ang mga kapatid naming nasa iyong harapan at kasama ng aming mga pinapanalangin, lalong-lalo na ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Ilayo mo sila sa kapahamakan habang nilalakbay nila ang kanilang landasin sa buhay na ito. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan at kalooban upang makasunod sa liwanag ng iyong kapangyarihan at upang madama nilang lagi ang dakila mong pag-ibig. Patatagin mo ang kanilang puso sa gitna ng mga pagsubok, palakasin mo ang kanilang pananalig sa iyo. Patatagin mo rin ang pagsasama ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Bigyan mo sila ng tunay na kaligayahang hindi matutumbasan ng anumang material na bagay at naway patuloy silang mamuhay sa pag-ibig at katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Gayun din naman, Panginoon, buksan mo ang sinapupunan ng mga nag-aahangad na magkaroon ng mga anak na arugain sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua na aming patron at pintakasi, ay matamunawa nila ang hinahangad ng kanilang mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umawit po tayo. Saint Anthony, thou blessed Son of Heaven, made saint for all your worth, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth. Be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attaineth be our crown, be our gain, and will witness the wonder of a new world in Christ, heaven's sweetness for tasting while on earth we pass by. Saint Anthony, thou blessed Son of Heaven, made saint for all your work, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth. Be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.